May mga sakripisyo ang isang ina, na dugo at luha ang nagiging kapalit. Ako po si Elizabeth, 59 na taong gulang, isang retiradong pulis at isang ina. Ang kwentong ito ay kwento ng pagmamahal ko sa aking kaisa-isang anak at kung paano ang pagmamahal na iyon ang naging sandata ko, sakripisyo. Dahil sa pagmamahal, ibinigay ko ang lahat para sa anak kong si Ana. Mula pagkabata, hindi ko siya hinayaang masaktan. Kahit na ang simpleng kagat ng langgam, ako ang unang nag-aalala. Pinalaki ko siyang mag-isa. Bawat sentimo ng sahod ko bilang pulis, bawat patak ng pawis sa ilalim ng araw habang nagpapatrolya, lahat iyon para sa kanya, para sa kinabukasan niya. Kaya noong dumating ang araw na sinabi niyang magpapakasal na siya kay Marco, ang lalaking pinili niya, wala akong naramdaman kundi galak. Si Marco, sa unang tingin, ay isang mabuting lalaki. Magalang, masipag, galing sa isang simpleng pamilya pero may pangarap. Ang buong akala ko, siya na ang makakasama ng anak ko sa pagtanda. Siya na ang mag-aalaga dito kapag ako'y wala na, bilang regalo sa kanilang kasal, bilang pundasyon ng kanilang bubuuing pamilya, ibinigay ko sa kanila ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Ang nag-iisang ektaryang lupain na pamana pa sa akin ng aking mga magulang. Ang lupang tinayuan ng aming tahanan. Ang lupang pinaglaruan ni Ana noong siya'y bata pa. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Inabot ko sa kanila ang titulo ng lupa. Ang mga kamay ni Marco ay nanginginig pa habang hawak ito. "Nay, sobra-sobra na po ito," sabi niya sa akin. Ngumiti lang ako at sinabing, "Para sa inyo yan, para sa mga magiging apo ko." Ang buong akala ko, iyon na ang magiging seguridad nila. Ang simula ng maganda nilang buhay. Iyon din sana ang magiging seguridad ko sa aking pagtanda, na kapag mahina na ako, may masisilungan ako sa tabi ng aking anak at ng kanyang pamilya. Isinakripisyo ko ang aking mana para sa kaligayahan niya. Iyon ang ginagawa ng isang ina, nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Pero ang pundasyong binuo mula sa sakripisyong iyon ay gumuho sa isang gabi, at ang kapalit na aking natanggap ay isang bangungot, alauna ng madaling araw. Isang malakas na kalabog sa aking pinto ang gumising sa akin. Isang kalabog na puno ng takot, puno ng desperasyon. Pagbukas ko ng pinto, bumagsak sa aking mga braso ang anak kong si Ana. Ang amoy ng kal. Sa gabing iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Habang nakaupo ako sa isang matigas na silya sa loob ng ospital, pinagmamasdan ko ang aking apo na si Sarah. Mahimbing siyang natutulog, ngunit ang kaniyang pagtulog ay hindi payapa. Paminsan-minsan ay nagugulat siya, tila ba hinahabol pa rin ng mga masasamang panaginip. Ang kaniyang maliit na mukha, ang maganda at inosenteng mukha na dati ay puno ng tawa, ngayon ay puno ng mga pasa. May mga itim at asul na marka sa kaniyang braso. Mga markang iniwan ng malulupit at mabibigat na kamay ni Robert. Ang hirap tanggapin, mga kababayan. Ang hirap tanggapin na ang taong itinuring naming pamilya, ang lalaking pinagkatiwalaan naming mag-aalaga sa aking anak at apo, ay siya palang magiging halimaw na sisira sa kanila. Dinala ko agad si Sarah sa General Hospital dito sa aming bayan. Alam ko, bilang isang lola at bilang isang ina, hindi sapat na maupo lang ako sa isang sulok at umiyak. Ang luha ay hindi makakapagpakulong sa masama. Kailangan ko ng sandata, kailangan ko ng ebidensya. Kinausap ko ang doktor na naka-duty noon, si Dr. Reyes. Isang lalaking may katandaan na rin, may malumanay na boses at punong-puno ng malasakit ang mga mata. Sinabi ko sa kanya ang lahat. "Dok," pakiusap ko, habang nanginginig ang aking boses, "kailangan po namin ng medical certificate. Lahat po ng pasa, kahit ang pinakamaliit na gasgas, lahat ng sugat na nakikita nyo sa katawan ng apo ko. Pakisulat po lahat, huwag kayong magtitira." Tumango si Dr. Reyes. Kita ko sa kaniyang mga mata ang galit na pilit niyang itinatago para manatiling propesyonal. Alam niya ang kwento kahit hindi ko tapusin. Sa ating lipunan, marami ang nagbubulag-bulagan kapag may ganitong pangyayari. Marami ang nagsasabing, away pamilya lang yan. Pero sa gabing ito, sumumpa ako sa harap ng aking apo.
Hindi ako papayag na matabunan ng katotohanan. Habang hinihintay ko ang mga dokumento sa labas ng emergency room, naramdaman ko ang paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone ko sa aking bulsa. Si Robert. Sunod-sunod ang tawag niya. Alam kong natataranta na siya dahil wala kami sa bahay. Hindi ko sinasagot. Hinayaan ko lang siyang tumawag ng tumawag hanggang sa mapagod siya. Pagkatapos, dumating ang mga mensahe. Ang mga salitang ipinapadala niya ay hindi salita ng isang nagsisising ama, kundi salita ng isang lason. Sabi niya sa text, "Nasaan kayo? Pagbalik niyo rito, malalagot kayo sa akin. Huwag niyo akong subukan, Elena. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin." Binasa ko yon ng paulit-ulit. Kung noong una ay baka nanginig ako sa takot, ngayon ay iba ang naramdaman ko. May isang uri ng apoy na nagliyab sa loob ng dibdib ko. Isang uri ng tapang na ngayon ko lang naramdaman sa buong 70 taon ng buhay ko. Pinindot ko ang save. Itatabi ko ito. Isang patunay ng kaniyang kalupitan at pagbabanta. Kinabukasan, pagka-uwi namin ni Sarah sa aming maliit na barangay, ramdam ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Alam niyo naman sa probinsya, mabilis ang balita. Pero may isang taong lumapit sa akin nang walang pag-aalinlangan. Si Aling Camila. Matagal ko na siyang kakilala, isang byuda na ang tanging libangan ay ang pagdidilig ng mga halaman sa kaniyang bakuran. Hinawakan niya ang kamay ko, malamig ang kaniyang palad pero mainit ang kaniyang tingin. "Mare," bulong niya sa akin, "nakita ko ang lahat. Nakita ko ang nangyari noong isang gabi." Isinama niya ako sa loob ng kaniyang bahay. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na monitor. Mayroon siyang CCTV na nakatutok sa kalsada na saktong nakatapat sa gate ng aming bahay. Doon, sa malabo pero malinaw na video, nakita ko ang katotohanang nagpaguho sa aking puso. Nakita ko si Sarah. Ang aking maliit na apo, tumatakbo palabas ng bahay sa gitna ng dilim. Umiiyak siya, nagmamakaawa, at pilit na kinakatok ang pinto ni Aling Camila para humingi ng tulong. At ilang sandali pa, lumabas si Robert. Galit na galit ang kaniyang mukha, parang isang mabangis na hayop. Hinitak niya si Sarah sa buhok pabalik sa loob ng bahay. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinapanood ang bidyong iyon. "Camila, Mare, maaari ko bang makuha ang kopya nito?" Tanong ko. "Oo, Mare. Kunin mo. Para sa katarungan ng bata," sagot niya. Sa sandaling iyon, alam ko na nagsisimula na ang laban. Mayroon na akong medical report mula kay Dr. Reyes. Mayroon na akong mga banta sa text message. At ngayon, mayroon na akong video ng kaniyang karahasan. "Robert, akala mo siguro ay makakalusot ka dahil may pera ka at kilala ka rito. Pero nakalimutan mo, ang isang ina, lalo na ang isang lola, ay gagawin ang lahat kahit itaya ang kaniyang huling hininga para lang sa katarungan ng kaniyang dugot laman. Ang lahat, Robert, gagawin ko ang lahat." Sabi nila, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang mga taong wala ng takot mawala. At sa puntong ito, wala na akong kinakatakutan. Isang gabi, matapos kong mapatulog si Sarah at masiguro na ang lahat ng pinto ay nakalock, nagpasya akong kumilos. Hindi sapat ang depensa, kailangan ko ring umatake. Alam ko ang ugali ni Robert. Ang mga lalaking katulad niya ay laging kampante kapag akala nila ay sila ang may hawak ng alas. Akala niya ay nakakulong lang ako sa bahay at umiiyak. Hindi niya alam, ang lola na minaliit niya ay dahan-dahang naglalatag ng bitag. Alam ko kung saan siya madalas pumunta kapag gabi. Hindi nagbabago ang landas ng mga taong makasalanan. Naghubad ako ng aking uniforme bilang isang matandang lola na laging nasa kusina. Nagsuot ako ng simpleng itim na jacket na may malaking talukbong at isang malaking salamin para hindi agad makilala. Kailangan kong maging isang anino sa dilim. Nagtungo ako sa kabilang bayan, sa isang lugar na tanyag sa mga taong may itinatagong bisyo, ang bar na tinatawag nilang The Nightcap. Doon daw madalas makita si Robert kasama ang kaniyang kabit na si Denise. Pumasok ako sa loob. Ang ingay ng musika at ang amoy ng usok ng sigarilyo ay tila sumasakal sa akin, pero nanatili akong matatag. Humanap ako ng isang madilim na sulok kung saan kitang-kita ko ang buong paligid.
At doon, sa gitna ng makulay na ilaw at tawanan, nakita ko sila. Si Robert. Mukhang masayang-masaya, tila walang mabigat na kasalanang ginawa sa kaniyang sariling pamilya. At sa tabi niya, si Denise. Ang babaeng naging mitsa ng pagkasira ng tahanan ng aking anak. Nakita ko kung paano humilig si Denise sa balikat ni Robert. Nakita ko ang kanilang pagtawa habang umiinom ng mamahaling alak. Ang puso ko ay kumukulo sa galit. Ang pera na ginagastos nila sa gabing iyon, ang pera na pambili nila ng alak at luho, iyon ang pera na dapat ay para sa edukasyon at pagkain ni Sarah. Ninanakaw nila ang kinabukasan ng aking apo para lang sa pansamantala nilang kaligayahan. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Dahan-dahan, ang bawat galaw ko maingat na parang isang mangangaso. Kumuha ako ng mga larawan. 1, 2, 3. Malinaw ang bawat kuha. Kitang-kita ang kanilang mga mukha, kitang-kita ang kanilang paglalambingan sa harap ng publiko. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tumayo sila. Sinundan ko sila ng malayo, tinitiyak na hindi ako mapapansin sa gitna ng mga tao. Lumabas sila ng bar at sumakay sa sasakyan ni Robert. Nagabang ako ng tricycle at sinabi ko sa driver na sundan sila ng may distansya. Huminto sila sa isang hotel na hindi kalayuan, ang St. Jude Hotel. Nakita ko silang pumasok, magkahawak kamay, tila ba mga bagong magkasintahan na walang pakialam sa mundo. Kinuha ko muli ang aking cellphone at kinuha ang huling piraso ng katibayan. Ang larawan nila habang papasok sa hotel na iyon sa kalagitnaan ng gabi. Sa ating kulturang Filipino, ang pamilya ay sagrado. Ang kasal ay isang sumpaan sa harap ng Diyos. Ang ginagawa ni Robert ay hindi lang simpleng pangangalunya. Ito ay isang malaking insulto sa dangal ng aking anak at sa buong angkan namin. Habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, hawak ko ng mahigpit ang aking cellphone. Nararamdaman ko ang bigat nito, pero hindi ito bigat ng pagod, kundi bigat ng armas. Ang mga larawang ito, ang mga patunay na ito, ang magsisilbing pako sa kabaong ng kaniyang kayabangan. Robert, akala mo ay ikaw ang pinakamatalino sa lahat. Akala mo ay kaya mong paikutin ang lahat dahil sa iyong koneksyon. Pero nagkamali ka ng kinalaban dahil ang matandang babaeng minaliit mo, ang biyenan na tinuring mong tagapagsilbi, ang siya palang magpapabagsak sa iyong huwad na kaharian. Akala ko ay sagad na ang sakit. Akala ko ay wala nang mas sasakit pa sa mga pasa sa katawan ni Sarah at sa pangangalunya ni Robert. Pero nagkamali ako. Madalas ang sugat na hindi nakikita ang siyang mas malalim na humihiwa sa ating pagkatao. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang matagal ng kaibigan, si Mang Pedring. Si Pedring ay nagtatrabaho sa Registry of Deeds, ang opisina kung saan nakatala ang lahat ng ari-arian at lupa sa aming probinsya. Maring Elena, seryoso ang kaniyang boses, halos pabulong na tila may kinatatakutan. May nakita akong dokumento rito na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Tungkol ito sa titulo ng lupang iniwan ng yumaong asawa mo para kay Sarah. Biglang nanlamig ang mga kamay ko. Halos mabitawan ko ang hawak kong sandok. Ang lupang iyon, ang maliit na sakahan na pinaghirapan ng asawa ko sa loob ng 40 taon, iyon ang tanging pamana namin. Iyon ang tanging seguridad na mayroon kami para sa pag-aaral ni Sarah. Nagmadali akong pumunta sa opisina ni Pedring. Sa isang madilim na sulok ng kanilang archive, ipinakita niya sa akin ang mga papel. Doon ko nakita ang kataksilang hindi ko kailanman inasahan. Ang aming mga pangalan, ang pangalan ko at ang pangalan ni Sarah, ay nakasulat sa isang deed of sale o dokumento ng bentahan. At sa ilalim nito, naroon ang aming mga pirma. Pero alam ko ang katotohanan. Hinding-hindi kami pumirma sa anumang papel. Hinding-hindi namin ibebenta ang huling alaala ng aking asawa. Peke ito, Pedring, bulong ko habang nanginginig ang aking mga daliri. Pekeng-peke ang mga lagdang ito. Hindi ganito magsulat si Sarah at lalong hindi ganito ang pirma ko. Ayon sa dokumento, ang aming lupain ay inilipat na sa pangalan ng isang babae,
Si Denise, ang kabit ni Robert. Napaiyak ako sa gitna ng opisina, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Ang kapal ng mukha ni Robert, hindi sapat sa kaniya na saktan ang katawan ni Sarah, hindi sapat na ipahiya kami sa aming komunidad. Gusto niya rin kaming iwanang pulubi at walang matutuluyan. Ninanakawan niya kami sa harap ng aming mga mata gamit ang kaniyang mga tusong koneksyon at pekeng dokumento. Ang lupang iyon ay nagkakahalaga ng milyon at balak niyang ibigay ito sa babaeng sumira sa aming pamilya. Mare, huwag kang mag-alala, sabi ni Pedring habang tinatapik ang balikat ko. Tutulungan kita. Kukuha tayo ng certified copy ng lahat ng ito. Isama mo ito sa mga ebidensya mo. Pinahid ko ang aking mga luha at tumayo ako ng tuwid. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking takot ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Ngayon, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa mga pasa ni Sarah. Ito ay laban para sa aming karapatan bilang tao. Laban ito para sa aming kabuhayan at para sa katarungang pilit na ninanakaw sa amin ng isang ganid na lalaki. Robert, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay wala kaming kalaban-laban dahil kami ay mahihina at matatanda na. Pero nagkakamali ka. Ginalaw mo ang kinabukasan ng aking apo. At sa batas ng tao at ng Diyos, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat sentimo at bawat patak ng luhang idinulot mo sa amin. Maghanda ka dahil ang bagyong paparating sa buhay mo ay ako ang nagdala. Dumating na ang araw na hindi ko na kayang manahimik. Ang araw kung kailan ang takot ay tuluyan ng nilamon ng puot at determinasyon. Bit-bit ang isang makapal na envelope na kulay kape na naglalaman ng lahat ng aking nakalap na ebidensya, nagtungo ako sa sentro ng bayan. Doon, sa gitna ng mataong palengke, kung saan naghahalo ang amoy ng tuyo, sariwang isda at ingay ng mga tricycle, matatagpuan ang R&D Pawn Shop. Ito ang sanglaan na pag-aari ni Robert. Ito ang kaniyang kaharian. Ang lugar kung saan pakiramdam niya ay siya ang hari at ang lahat ng tao ay kailangang yumukod sa kaniyang yaman. Pumasok ako sa loob ng may taas no. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga tuhod. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng sanglaan ay tila humahalay sa aking balat, pero ang loob ko ay nagbabaga. Ang mga empleyado niya na dati ay nakikita ko tuwing linggo sa aming bahay ay halatang nagulat nang makita ako. Alam nilang biyenan ako ng kanilang amo. Pero alam din nila ang mga balita, alam nilang may malaking gulo sa aming pamilya. Tumingin sila sa akin ng may halo ng awa at kaba. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina sa likuran. Lumabas si Robert, nakasuot ng kaniyang paboritong barong na kulay puti. Mayabang ang bawat hakbang at may suot ng ngiting tila ng uuyam. "O Nanay Elena," sabi niya sa tonong mapang-asar, na sadyang nilakasan para marinig ng mga tao sa paligid. "Anong ginagawa niyo rito? Magkano ba ang kailangan niyo? Pera ba? Sabihin niyo lang, baka sakaling maawa ako at bigyan ko kayo ng pangmeryenda." Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa harap ng kaniyang lamesa. Inilapag ko ang envelope ng dahan-dahan. Isang tunog na tila ba isang babala. Isa-isa kong inilabas ang mga laman nito sa harap niya. Una, ang medical certificate ni Sarah mula kay Dr. Reyes. Pangalawa, ang mga malilinaw na larawan niya sa St. Jude Hotel kasama si Denise. At ang huli, ang pinakamabigat sa lahat, ang pekeng dokumento ng bentahan ng aming lupa na may mga pirma naming pinalitan niya. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mapang-asar na ngiti ay tila natunaw na parang kandila. Namutla siya, naging kasing puti ng kaniyang barong. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang katangian ng mga taong sanay sa kasinungalingan, ang mabilis na pagpapalit ng maskara. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng kayabangan pero bakas ang kaba sa dulo. "Ito lang ba?" tanong niya habang iwinawagayway ang mga papel. "Akala niyo ba matatakot niyo ako sa mga basurang papel na ito? Marami akong pera, Nanay Elena. Kayang-kaya kong bayaran ang kahit sinong abogado. Kahit sinong pulis sa bayang ito ay kaibigan ko. Isang tawag ko lang, ang mga ebidensyang ito ay magiging abo sa harap ng korte. Huwag niyo akong pangaralan tungkol sa katarungan
dahil ang katarungan dito sa atin ay nabibili. Lumapit ako sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kasalanan. Tinitigan ko siya ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang mga matang dati ay rumespeto sa akin, pero ngayon ay puno na ng kasakiman. Ang boses ko ay kalmado, walang halong panginginig, pero bawat salita ay kasing talim ng isang balisong. Robert, simula ko. Maaaring may pera ka. Maaaring hawak mo ang mga makapangyarihang tao sa bayang ito. Pero tandaan mo ang isang bagay, wala kang konsensya. At ang katarungan, kahit gaano mo paharangan, kahit gaano mo patakpan ng pera, ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Ang mga papel na ito ay hindi lang ebidensya, ito ang mga pako na magsasara sa pinto ng iyong kalayaan. Biglang nagbago ang kaniyang aura. Ang galit ay kumulo sa kaniyang mukha. Hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit. Ramdam ko ang sakit. Ramdam ko ang kaniyang pagnanais na takutin ako gaya ng pagtakot niya kay Sarah. Umalis na kayo rito bago ko pa kayo masaktan ng tuluyan, banta niya habang nagngangalit ang kaniyang mga ngipin. Pero hindi ako natinag. Hindi ako lumingon. Sa halip, lalo kong idiniin ang aking tingin. Sige Robert, saktan mo ako. Gawin mo rito sa harap ng iyong mga empleyado, sa harap ng mga CCTV mo, sa harap ng lahat ng mga taong nakatingin sa atin ngayon. Saktan mo ang iyong biyenan para mas lalong dumami ang ebidensya ko laban sa iyo. Ipakita mo sa kanila kung anong klase kang hayop. Binitawan niya ako ng padabog, tila napaso sa aking katapangan. Padabog siyang pumasok sa kaniyang opisina at ibinalibag ang pinto ng napakalakas hanggang sa yumanig ang mga salamin ng sanglaan. Alam ko sa sandaling iyon, natatakot siya. Sa likod ng kaniyang kayabangan at bilyonaryong pag-aasta, alam niyang hindi na ako ang matandang babaeng sunod-sunuran. Alam niyang ang katarungan ay nagsisimula nang kumatok sa kaniyang pintuan. Lumabas ako ng sanglaan na may bagong lakas. Ang bawat hakbang ko sa kalsada ay tila ba may kasamang tunog ng tambol ng digmaan. Ito na ang simula, Robert. Wala nang balikan. Hinding-hindi ko hahayaan na ang aking apo ay lumaki sa anino ng iyong karahasan. Ang bawat pasa sa kaniyang katawan, ang bawat sentimong ninakaw mo sa aming kinabukasan, at ang bawat gabing iniyak ng aking anak ay sisingilin ko sa iyo nang may interes. Habang sumasakay ako sa tricycle pauwi, tiningnan ko ang langit. Makulimlim, tila may paparating na malakas na ulan. Ngunit hindi ako natatakot sa ulan. Dahil alam ko, pagkatapos ng bagyo, ang lupa ay lilinisin at ang katarungan ay sisibol. Robert, ihanda mo na ang lahat ng iyong abogado. Ihanda mo na ang lahat ng iyong pera. Dahil ang katarungan para kay Sarah at para sa aming pamilya ay paparating na. At wala kang anumang kayamanan na makakapigil sa bagsik ng isang lola na ipinaglalaban ang kaniyang dugo't laman. Nagsimula ito na parang isang mahinang hangin, isang bulong sa palengke, isang sulyap na kakaiba mula sa kapitbahay. Pero hindi nagtagal, ang hangin ay naging isang malakas na bagyo at ang mga bulong ay naging mga sigaw na sumisira sa aming pagkatao. Ito ang ganti ni Robert, isang ganti na hindi gumagamit ng kamao kundi ng lason. Ang lason ng mga salita. Alam kong gagawin niya ito. Bilang isang dating pulis, sanay na ako sa mga taktika ng mga taong desperado. At si Robert, sa puntong iyon, ay parang isang hayop na nasukol. Kaya kumuha siya ng isang magaling na abogado, isang taong sanay na gawing itim ang puti. At nagsimula silang magpakalat ng kasinungalingan. Ang unang narinig ko ay mula kay Aling Nena, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto. Mare, sabi niya sa akin habang inaabot ang sukli at umiiwas ng tingin. Narinig ko lang naman na si Sarah daw, magastos. Palagi raw humihingi ng pera kay Robert para sa mga luho niya kaya daw nagkakagulo sila. Tumigas ang puso ko. Luho? Ang anak ko na halos hindi na bumili ng bagong damit para lang may maipon sila? Ang anak ko na mas gugustuhin pang tahiin ang lumang bestida kaysa gumastos?
Pero ngumiti lang ako kay Aling Nena, isang pilit na ngiti. Ganun po ba? Alam niyo naman ang mga usapan, Aling Nena. Minsan may sariling paa. Pero kinabukasan, lumala ang lahat. Habang naglalakad ako pauwi galing simbahan, narinig ko ang dalawang babae na nagbubulungan sa likod ko. Hindi nila alam na naiintindihan ko ang bawat salita. Kawawa naman si Robert, sabi ng isa. Binigay na ang lahat, pero ang napangasawa pala ay isang babaeng walang utang na loob. At ang biyenan pa, grabe. Ginamit daw ang posisyon niya bilang pulis para gipitin ang sariling manugang. Huminto ako sa paglakad, parang may pumiga sa dibdib ko. Ako? Ginamit ang posisyon ko? Ilang dekada akong nagsilbi sa bayan ng may dangal. Hindi ko kailanman ginamit ang aking tsapa para sa personal na interes. At ngayon, dahil sa isang lalaking walang kaluluwa, ang pangalan na iningatan ko ng buong buhay ko ay binaboy sa isang iglap. Hindi na lang iyon usapan sa kanto, nakarating na sa buong bayan. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa akin ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang mga dating kaibigan ay bigla na lang may pupuntahan kapag nakikita ako. Si Sarah, halos hindi na lumabas ng bahay. Nalaman niya na sa eskwelahan ng kanyang anak, pinag-uusapan na siya ng ibang mga magulang. Tinawag siyang masamang asawa, isang gold digger, isang ina na hindi karapat-dapat. Bawat salita ay parang isang malaking bato na ipinapasan sa amin. Gabi-gabi, naririnig ko si Sarah na umiiyak sa kanyang kwarto. At ako, sa sarili kong silid, tahimik na nagngingit-ngit. Ito na ba ang parusa sa paghahanap ng hustisya? Ang maging kaaway sa mata ng sarili mong komunidad? Ang pinakamasaklap ay dumating isang gabi ng Miyerkules. May kumalampag sa aming gate. Nang sumilip ako, wala namang tao. Ngunit sa sahig, may isang puting sobre, walang pangalan, walang address. Kinakabahan kong dinampot iyon. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binubuksan ko ang sulat. Ang nakasulat ay hindi galing sa isang matinong tao. Gawa ito sa mga ginupit na letra mula sa dyaryo at magasin. Tigilan niyo na, mga desperada, kung hindi may mangyayaring masama. Napahawak ako sa pader. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ito ay hindi na lang tsismis. Ito ay isang banta, isang direktang banta sa buhay namin. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib at tumakbo ako papasok sa bahay, tinitiyak na nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakatingin sa kisame, paulit-ulit kong iniisip, pinapalabas nila kaming masama. Pinapalabas nilang kami ang may kasalanan, at ngayon, tinatakot nila kami para manahimik. Ramdam na ramdam ko ang pag-iisa. Ang buong bayan ay kumampi na sa kanya, sa demonyong nakangiti na nagpapakalat ng kasinungalingan. Napapaligiran kami ng mga kaaway na hindi namin nakikita. Ngunit sa gitna ng takot at bigat ng dibdib, may isang bagay na unti-unting lumitaw, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi sila magtatagumpay. Hindi nila kami mapapatahimik. Ginamit nila ang mga salita para wasakin kami. Ngayon, gagamitin ko ang katotohanan para durugin sila. At alam ko na kung saan magsisimula. Ang opinyon ng publiko ay parang agos ng ilog. Kapag malakas, kaya kang ano rin. At sa mga sandaling iyon, kami ni Sarah ang tinatangay nito papalayo sa katotohanan. Alam kong hindi kami mananalo sa laban na ito kung hahayaan naming ang mga bulong ng bayan ang maging hukom. Kailangan ko ng isang bagay na mas matibay pa sa tsismis. Kailangan ko ng isang taong mula sa loob. Kailangan ko si Denise. Si Denise, ang kabit ni Robert, ang babaeng naging dahilan ng maraming luha ng anak ko. Sa simula, ang galit ko sa kanya ay umaapaw. Pero bilang isang investigador, natutunan kong isantabi ang emosyon. Hindi siya ang pangunahing kaaway. Isa lang siyang piyesa sa laro ni Robert. Isang piyesang maaaring maging susi para mabuksan ang lahat. Inabot ng ilang araw ang pagmamanman. Sa tulong ng isang dati kong kasamahan sa serbisyo, nalaman ko ang kanyang mga gawi. Nalaman ko kung saan siya nagtatrabaho at kung saan siya madalas pumunta pagkatapos. May isang maliit na bar sa kabilang bayan na madalas niyang puntahan. Isang lugar na madilim, maingay at perpekto para sa isang pag-uusap na kailangang manatiling pribado. Isang gabi, pinuntahan ko siya.
Nakaupo siyang mag-isa sa isang sulok, may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay malungkot, taliwas sa imahe ng isang masayang kabit na ipinipinta ng mga tao. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang mesa. "Denise?" tanong ko. Nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang gulat at takot sa kanyang mga mata nang makilala niya ako. Agad siyang tumayo. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" "Huminahon ka," sabi ko sa kanya sa pinakamalamig ngunit pinakakalmadong boses na kaya ko. "Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon." "Pagkakataon? Anong pinagsasabi mo?" Umupo ako sa silyang nasa tapat niya nang hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang folder. Dahan-dahan kong inilatag sa mesa ang mga litrato. Mga litrato nila ni Robert at pagkatapos inilabas ko ang isang dokumento. Isang kopya ng pekeng kasulatan ng bentahan ng lupa na may pangalan at pirma ni Sarah. "Alam mo ba kung ano ito, Denise?" Tanong ko itinuturo ang papel. Ito ay isang kasulatan na naglilipat ng pagmamay-ari ng isang lupain na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Isang lupain na minana pa ng aking anak sa kanyang lola. At ang pirma ng anak ko dito ay peke. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita ko ang paglunok niya. "Si Robert ang gumawa nito," patuloy ko. "At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ang tawag dito ay estafa at falsification of public documents. Malubhang krimen. At dahil ikaw ang kasama niya, at malamang ikaw ang nakinabang o makikinabang sa pera, ikaw ay isang kasabwat, accomplice." Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nawala ang tapang, napalitan ito ng purong takot. Wala akong alam diyan." Nanginginig niyang sabi. "Talaga ba?" Tinitigan ko siya ng diretsyo. "Denise, tingnan mo ako. Tingin mo ba kapag nahuli si Robert, ililigtas ka niya? Tingin mo ba aakuin niya ang lahat ng kasalanan? Ang isang taong kayang saktan ang sarili niyang asawa, ang isang taong kayang nakawin ang mana ng sarili niyang anak. Tingin mo ba may katapatan sa iyo yan?" Natahimik siya. Ang ingay ng bar ay tila nawala. Kami na lang dalawa ang nasa mundong iyon. Ginamit ka lang niya, Denise, isa ka lang laruan. At kapag nagsawa na siya o kapag hindi ka na niya kailangan, itatapon ka niya. Hahayaan ka niyang mabulok sa kulungan kasama niya. O baka nga, ikaw pa ang ituturo niyang may kasalanan ng lahat. Nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Doon ko nalaman na nakuha ko na siya. "Pero," sabi ko, bahagyang pinalambot ang aking boses. "Mayroon kang pagpipilian. Pwede kang manatiling tapat sa kanya at harapin ang mga kaso, o pwede mong tulungan ang iyong sarili. Tulungan mo kaming ilabas ang katotohanan. Maging testigo ka. Sabihin mo sa korte ang lahat ng alam mo tungkol sa panluloko sa lupa, sa pambubugbog niya kay Sarah. Kapag ginawa mo iyon, sisiguraduhin ko sa tulong ng abogado ko na gagaang ang posibleng parusa sa iyo. Baka nga, bilang state witness ay makalaya ka pa." Yumuko siya at humagulgol. Hindi isang iyak ng pagkukunwari, kundi isang iyak ng isang taong pagod na, natatakot at nagsisisi. Inabot ko sa kanya ang isang panyo. "Ang susi sa kulungan ni Robert ay nasa iyong mga kamay, Denise. Gagamitin mo ba ito para palayain ang sarili mo? O hahayaan mong ikulong ka rin nito kasama niya?" Hindi siya sumagot agad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa mga dokumento sa mesa. Matagal siyang tumitig doon. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang kawalang hanggan, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na nagpabago sa lahat. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang agos ng ilog ay nagsisimula ng bumaliktad. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang pagubo ng isang tao sa likod. Ang pagkaluskos ng mga papel ng abogado. Ang mabigat na paghinga naming lahat. Ito na ang araw kung saan ang katotohanan ay haharap sa kasinungalingan. Sa tabi ko, si Sarah ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang kanyang mga palad ay malamig at basa sa pawis. Si Robert ay nasa kabilang panig, katabi ang kanyang magaling na abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado,
mayabang. Ngumisi pa siya ng bahagya ng magtama ang aming mga mata, na para bang sinasabing wala kaming laban sa kanya. Ang hangal. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Unang nagsalita ang aming abogado. Si Attorney Reyes ay isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, hindi pala salita, ngunit matalas ang isip. Isa-isa niyang inilatag ang aming mga ebidensya na parang isang arkitekto na nagtatayo ng isang hindi magigibang istruktura. Una, ang mga medical records ni Sarah. Ang mga opisyal na dokumento mula sa ospital na nagdedetalye ng kanyang mga pasa, mga galos, at ang nabaling tadyang. Bawat isa ay may petsa, bawat isa ay tumutugma sa mga araw na sinabi naming naganap ang pananakit. Habang binabasa ng abogado ang mga pinsala, nakita ko ang pagkunot ng noo ng hukom. Sunod, ang mga larawan. Ang mga litrato ni Robert kasama si Denise, magkahawak kamay sa isang parke, magkayakap sa loob ng isang restauran. Ang katibayan ng kanyang pagtataksil. Walang emosyon. Malamig na katotohanan lang. Pagkatapos, ang video. Ang maikling video na kuha ng cellphone ni Sarah mula sa nakatagong kamera. Ang tunog ng sigawan. Ang tunog ng isang sampal, ang pagbagsak ng isang bagay. Pinatigil ito ng hukom bago pa man matapos. Sapat na ang narinig niya. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Robert na napalunok. Ang kanyang pagiging kalmado ay unti-unti nang nawawala. At sa wakas, ang mga pekeng dokumento ng lupa. Ipinakita ni Attorney Reyes ang orihinal na titulo at ang pekeng kasulatan magkatabi. Ipinatawag niya ang isang handwriting expert bilang saksi. Malinaw ang sinabi ng eksperto, ang pirma sa kasulatan ng bentahan ay isang peke, isang magaspang na imitasyon ng tunay na pirma ni Ging Sara. Matapos mailatag ang lahat ng ebidensya, oras na para sa mga testimonya. Ako ang unang tumayo. Bilang isang dating pulis, sinanay ko ang aking sarili na maging kalmado. Isinalaysay ko ang lahat mula sa simula. Ang mga hinala ko. Ang mga pasa na nakita ko sa aking anak. Ang pag-amin niya, ang aking personal na investigasyon. Hindi ako nagpakita ng galit. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Sumunod si Sarah. Nanginginig siyang lumakad patungo sa witness stand. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay halos isang bulong lang. Ngunit habang nagpapatuloy siya, habang isinasalaysay niya ang kanyang mga taon ng pagtitiis, ang kanyang boses ay lumakas. Umiiyak siya habang ikinukwento ang bawat sampal, bawat tulak, bawat masasakit na salitang binitawan sa kanya. Ang buong silid ay nakikinig. Walang kumikibo. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay tila bumalot sa buong korte. Maging ang abogado ni Robert ay hindi magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Pero ang sandaling nagpabago sa lahat, ang sandaling yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Robert, ay nang tawagin ng aming abogado ang kanyang huling saksi. Tinatawagan po namin sa witness stand si Miss Denise Reyes. Narinig ko ang isang kolektibong paghinga ng gulat sa loob ng korte. Nakita ko si Robert na natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingin siya kay Denise na para bang nakakita ng multo. Si Denise ay dahan-dahang lumakad. Nakasuot siya ng simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Nang umupo siya, umiwas siya ng tingin kay Robert. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa hukom. Miss Reyes, nagsimula ang aming abogado. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong relasyon sa akusado, si Mr. Robert Cruz? Ako po ang kanyang kirida, sagot ni Denise, malinaw at walang pag-aalinlangan. At mula doon, bumuhos ang lahat. Isinalaysay niya ang buong plano. Inamin niya na si Robert mismo ang nagsabi sa kanya tungkol sa panloloko sa lupa. Ikinuwento niya kung paano ipinagmalaki ni Robert na makukuha na nila ang 5 milyong piso. Inilarawan niya ang mga pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Robert kay Sarah dahil sa pera. At ang pinakamatindi sa lahat, inamin niya na minsan nasa labas siya ng bahay nila at narinig niya mismo ang sigawan at ang iyak ni Sarah. Sinungaling,
Sigaw ni Robert, biglang tumayo. Binayaran niyo siya. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Silence! Sigaw ng hukom, malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Isa pang salita, Mr. Cruz, at ipapakontempt kita. Pero huli na ang lahat. Ang kanyang pagsabog ng galit ay isa na ring pag-amin. Ang maskara niya ay tuluyan ng natanggal. Ang imahe ng isang kawawang biktima na kanyang nilikha ay nagkalamat at gumuho sa harap ng lahat. Wala na siyang lusot. Tapos na ang laro. Ang paghihintay sa hatol ay parang paglalakad sa isang napakadilim na pasilyo. Hindi mo alam kung gaano kahaba. Hindi mo alam kung ano ang nasa dulo. Ang tanging naririnig mo lang ay ang kabog ng sarili mong dibdib. Sa loob ng korte, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat minuto parang isang oras. Ang bawat segundo parang isang habambuhay. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ng aking anak, si Sarah. Malamig ito at bahagyang nanginginig, pero hindi na tulad ng dati. Mayroon ng kaunting tatag sa kanyang paghawak. Isang pahiwatig na handa na siyang harapin, anuman ang mangyari. Sa kabilang panig, nakita ko si Robert. Nawala na ang kayabangan sa kanyang mukha. Wala na ang mapanloko niyang mga ngiti. Si Robert, na dati parang isang hari na nakatingin sa lahat mula sa itaas, ay nakayuko na lang. Tila ba ang bigat ng lahat ng kanyang kasinungalingan ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat at hindi na niya ito kayang buhatin pa. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumayo ang hukom. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan kaming lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay huminto at tumitig ng diretso kay Robert. Ang buong silid ay naghintay. Ang hangin mismo ay tila huminto sa paghinga. Matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Napatunayan ng korteng ito, nang walang anumang anino ng pagdududa, na ang akusado, si Ginoong Robert Cruz, ay nagkasala. Napapikit ako. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hininga na hindi ko namalayang matagal ko na palang pinipigilan. Sa tabi ko, naramdaman ko ang pagluwag ng katawan ni Sarah. Hindi pa tapos, pero iyon na ang pinakamahalagang salita. Nagkasala? Ipinagpatuloy ng hukom ang pagbasa ng hatol. Bawat salita ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Robert sa kanyang kinasasadlakan. Nagkasala, ulit ng hukom, sa paglabag sa batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. Ang paulit-ulit na pananakit, pisikal man o emosyonal, ay isang karumaldumal na krimen na walang lugar sa ating lipunan. Nagkasala, patuloy niya, sa krimen ng panloloko at pamemeke ng mga dokumento. Ang kanyang ginawang pagpeke sa pirma ni Ginang Sara sa isang kasulatan upang nakawin ang lupang minana nito ay isang malinaw na patunay ng kanyang kasakiman at kawalan ng konsensya. Ang hatol ay mabigat, mahabang taon sa bilangguan, isang malaking halaga na kailangang bayaran bilang danyos, at ang pinakamahalaga sa lahat para sa amin. Ang pekeng kasulatan ng bentahan ng lupa ay pinawawalang bisa ng korteng ito. At lahat ng ari-arian at pera sa bangko na nakapangalan kay Ginoong Robert Cruz ay agad na ipinifreeze upang masigurong mababayaran niya ang kanyang mga obligasyon sa biktima. Pagkatapos sabihin yon, 2 pulis ang tahimik na lumapit sa likuran ni Robert. At narinig ko ito, ang tunog na matagal ko nang hinihintay. Ang tunog na nagsasabing ang lahat ay tapos na. Ang pag-click ng posas. Nang ikabit iyon sa kanyang mga kamay, bigla siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Sarah. Pero wala na kaming naramdamang takot. Ang nakita lang namin ay isang taong tuluyan ng natalo. Isang taong sinubok ang katarungan at nabigo. Habang hinihila siya palabas, hindi na siya nagsalita pa. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang huling pagkatalo. Nang maisara na ang pinto, doon na bumuhos ang lahat. Niyakap ako ni Sarah at sa balikat ko, humagulgol siya. Hindi iyak ng pighati, kundi iyak ng paglaya.
Niyakap ko siya pabalik at hinayaan ko na ring tumulo ang sarili kong mga luha. Luha ng pasasalamat, luha ng pagod, luha ng isang inang nakitang ligtas na sa wakas ang kanyang anak. Oo, nanalo kami. Ngunit habang papalabas kami ng korte at naramdaman namin ang sikat ng araw sa aming mga mukha, alam ko sa puso ko, ang tagumpay na ito ay may kasamang pait. Ang hustisya ay naibigay, pero ang mga sugat, ang mga piklat na iniwan ng maraming taon ng pagdurusa, ay mananatili. Hindi iyon mabubura ng kahit anong hatol ng korte. Pero habang tinitingnan ko si Sarah na pinupunasan ng kanyang mga luha, nakita ko rin ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa. Mahaba pa ang daan na kailangan naming lakbayin para sa tuluyang paghilom. Ngunit sa araw na iyon, sa wakas, makakapagsimula na kami. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na unos, kami ay malaya na. Ang hustisya ay hindi pambura ng sakit. Isa lamang itong gamot na tumutulong sa sugat upang maghilom. Pero ang mga peklat, mananatili ang mga iyon habang buhay, bilang paalala ng laban na iyong pinagdaanan at napagtagumpayan. Pagkatapos ng paglilitis, ang bayan ay biglang tumahimik. Si Marco ay nasa kulungan na. Ang mga alipores niya sumunod na rin. Ang pawn shop isinara. Tila isang masamang panaginip ang nagwakas. Ngunit ang mga gabi ay mahirap para kay Ana. Nagigising siyang sumisigaw, nanginginig sa takot. Nay, nandyan siya, parating na siya. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon. Sa mga gabing iyon, uupo ako sa tabi niya, hahawakan ang kanyang kamay, at bubulungan siya, ligtas ka na, anak. Nandito si nanay, ligtas ka na. Sinimulan namin ang kanyang therapy kay Dr. Ana Quiroga, isang mabuting psychologist. Linggo-linggo, matiyaga siyang nakikinig. Tinutulungan si Ana na harapin ang mga multo ng nakaraan, dahan-dahan, paisa-isa. At unti-unti, nakita ko ang pagbabago. Isang hapon habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko siya, kumakanta. Mahina lang, parang isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. Napahinto ako. Ang mga luha ay biglang pumatak sa aking mga mata. Napakatagal na panahon, mula noong huli kong narinig na kumanta ang aking anak. Para bang ang araw ay muling sumilip sa loob ng aming tahanan. Ang mga kapitbahay na dati mapanghusga ay nagsimulang lumapit. Aling Elizabeth, patawad po. Hindi namin alam ang buong katotohanan. Ngumingiti lang ako. Naiintindihan ko. Ang kasinungalingan ay madaling paniwalaan, lalo na kung galing sa isang taong makapangyarihan. Ipinagpatuloy ko ang aking serbisyo, ngunit ngayon may bago ng kahulugan ang aking uniforme. Isang araw, may nakita akong isang dalaga sa labas ng istasyon. Umiiyak, nilapitan ko siya. "Huwag kang matakot," sabi ko sa malumanay na boses. "Hindi ka nag-iisa, naranasan yan ng nanay ko. Naranasan ng anak ko at minsan sa buhay ko na nahimik din ako. Pero ngayon, alam ko na, ang katahimikan ay pagkain ng halimaw." Ilang buwan pa ang lumipas, nakahanap ng bagong trabaho si Ana sa isang opisina sa bayan. Umuwi siya isang gabi, bukas ang pinto at may ngiti sa kanyang mga labi. "Nay, natanggap po ako." Napatayo ako at niyakap siya ng buong higpit. Pareho kaming umiyak. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aming beranda. Naalala ko ang gabing bumagsak si Ana sa pinto, wasak at puno ng pasa. At pagkatapos, tiningnan ko ang langit at naisip ko ang ngiti niya ngayon. Ang hustisya minsan ay mabagal, pero kapag dumating na, kaya niyang ibalik ang iyong hininga, ang iyong halakhak at ang iyong kinabukasan. Ang mga peklat ay mananatili bilang simbolo ng katatagan. Pero ang bawat umaga ay laging may dalang bagong pagsikat ng araw.